Wala pang 50 metro ang layo ng bahay ng magkapatid na Carmela at Cynthia John sa La Belle Equipe Restaurant. 19 na kataong namatay sa nasabing French restaurant na karamihan ay turista. Itinuro pa ni Cynthia sa aming news team ang tama ng ligaw na bala sa pinto ng kanilang bahay. Kasalukuyang nanonood ng TV ang magkapatid nang marinig ang sunod-sunod na putok. Na una ay nakala lamang nila na fireworks, pero kinalaunan sa tagal na magkakasunod na putok at pagsabog, naramdaman ni Carmela ang mga ito ay galing sa matataas na kalibre. Nang hubog ang pagputok, bumaba si Carmela at nasaksihan ang pag-retrieve ng mga patay at sugatan sa pagdating ng napakaraming pulis at ambulansya. Dapat talaga yung aware ka ngayon na mag-ingat ka, ganon. Pero hindi mo kailangang matakot lagi dahil hindi ka magiging masaya kung ikay takot. Kami halos 2 lang kaming Pilipino dito sa area na to. Hanggang kahapon maraming kaanak at kaibigan na nag-alay ng bulaklak sa harap ng restaurant. Ilan sa kanila ay hinimatay pa. Hindi matanggap ang pagkawala ng mahal sa buhay. Ang restaurant at bahay ng magkapatid na John ay halos 20 minuto lamang ang layo sa Bataclan Concert Hall. Hugad ngayon ng Bataclan Cafe Bar ng daan-daang media men at on-site investigators. Sa anim na magkakahiwalay na terrorist attacks, dito ang pinakamadugo. Ilang metro lamang ang layo ay ang Bataclan Concert Hall na kung saan 80 ang namatay. Hanggang Sabado ng hapon ay patuloy ang pag-retrieve ng mga pulis, ng mga bangkay at mga sugatan. Binisita rin ang aming news team ang Stade de France na kung saan 4 naman ang namatay. Sinasabi ng mga eksperto na mas matindi pa sana ang bilang ng mga biktima kung nakapasok sa football stadium ang mga suicide bombers. Ito, makikita nyo ilang marka ng dugo mula sa taas hanggang dito sa baba, sa harap ng Decathlon Sports Mall at hanggang dito sa may sahig. At ito po ay ilang metro lamang ang layo mula dito sa Stade de France, isang football stadium na kung saan nung araw ng Biyernes ng gabi ay nagkaroon ng laban ang France at ang Germany at nanunood ng mga araw na yon si French President Hollande. Sa misa kahapon, ginamit ni Ambassador Teresa Lazaro ang pagkakataon na manawagan sa mga Pinoy residents ng Paris na maging magmatyag o vigilant at sumunod sa utos ng mga otoridad. Sa palagay niya, hindi pa tapos ang banta ng terorismo sa Paris. Stay vigilant until the end of the month dahil nga dito sa COP21 France is expecting 120 heads of state. Halos 12,000 Pinoy ang residente ng Paris. Danny Buena, ABS-CBN News, Paris.